of God. Yan. Sabi ng ating pastor, di ba, mayroon tayong dalawang kalikasan din. Mayroon tayong physical na buhay at mayroon tayong spiritual na buhay. Yung ating physical, mga kapatid, galing ito sa alabok ng lupa. At dahil galing ito sa alabok ng lupa, lumalakas to, pinapakain natin to ng produkto na galing din sa lupa. Tama po, mga kapatid. Di ba, yung mga palay, produkto ng lupa yan. Hindi yung bulato yung kakainin natin. Kundi yung palay, mga kapatid. Di ba, yung produkto galing sa lupa. Amen. Dahil itong ating physical na katawan, hindi ito kayang busugin ng salita ng Panginoon. Tama po, mga kapatid? Kahit anong basa mo ng Bible, yung katawan mo, hindi yan lalakas. Kapag magutom yan. Amen. Pero kapag sa salita ng Panginoon, o yung ating espiritu, hindi ito kayang busugin ng produkto galing sa lupa. Dahil ang espiritu, galing po ito sa Diyos, mga kapatid. Kaya ang Diyos lang yung makabusog ng ating espiritu. Amen. Kaya sabi ng Biblia, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Amen. Sa mga pangangaral, nabubusog yung ating espiritu, mga kapatid, yung ating kaluluwa. Amen. Dahil ang salita ng Diyos, galing po yan sa Kanya, mga kapatid. Strong Christian knows the reality and the severity of the works of the devil. Diba? Ang ating kaaway, mga kapatid, ito ba, bago ko sa inyong pagdinig, mga kapatid. Only God is omnipresent. Tama po, mga kapatid. Wala nang sino man ang pwedeng makipantay o makitulad sa Diyos. God is omnipresent. At ang description ng Biblia sa ating kaaway, siya ay naghahanap ng masisila niya. Ito. Kapag saan yung mga Holy Ghost filled na Christian, absent yung kaaway, mga kapatid. Amen. Amen. Kayo ba yun, ha? Praise God. Dahil ang kaaway natin, mga kapatid, He is not omnipresent. So, ibig sabihin, pwedeng absent siya dito, pwedeng present siya doon. Pwedeng kanina dito siya. Pero nung mag-awitan tayo, nung magpuri tayo sa Panginoon, itinataas natin yung pangalan ng Panginoon, matitiis niya ba yun? Hallelujah! Ang sabi ng Biblia, tayo yung may kapangyarihan to resist the devil. Alam niyo ba, mga kapatid, kung bakit gusto ng kaaway na lagi tayong magbalik tanaw sa past? Kasi nga, mayroong maganda sa future mo. Nakits nyo? Kung bakit gusto ng kaaway na lagi tayong magbalik tanaw sa past, dahil mayroong magandang bagay sa future nyo, mga kapatid, o sa future natin. Kaya nga, simula nung maglingkod tayo sa Diyos, parang ang lakas na ng current ng upos ng kaaway. Pansin nyo yun, mga kapatid, kung saan kang nag-design na ay magpakatapat ako sa Panginoon ngayong taon, January 1, resolution ko ay magpakatapat na ako sa Panginoon. Pero kung saan pang nag-decide kang magpakatapat sa Panginoon, parang ang daming term nila ay mga panulay. Maraming mga diablo. Maraming mga basta, kung baka parang nagiging, alam niyo ba kung bakit? Dahil inatak tayo ng kaaway dahil nagbabakasakali siya, mga kapatid. Ang magandang balita, inaatak tayo ng kaaway, wala siyang kasiguraduhan, mga kapatid. Kung magtatagumpay ba siya laban sa atin. Walang kasiguraduhan ng kaaway kung mapapabagsak niya. Nagbabakasakali lang ang kaaway, mga kapatid. Pero ang sigurado, tayo ang may kapangyarihan na i-resist natin ang kaaway at siya'y tatakas mula sa atin, mga kapatid. Sure yan, nasusulat sa Biblia. Praise the Lord. Praise God. Amen. Kaya, exercise natin yung kapangyarihan natin. Amen. Nagaling sa Panginoon. After that, the Holy Ghost shall come after us. Mga kapatid, meron tayong kapangyarihan. So, meron ba kayo doon? Yung strong Christian feed their spirit through reading the Word of God. Diba, sa nabasa ko nga, ang taong palabasa ay namubuhay ng 1,000 lives. Pero ang taong hindi nagbabasa, isa lang yung kanyang pinamumuhay.
buhay. Hindi ibig sabihin na 1,000 yung buhay mo. Hindi ibig sabihin, yung mga author na yan, yung mga thoughts nila, experience, parang naranasan mo na rin, di ba, Pastor Joshua? Through reading, sabi nga ni Ma'am Nancy, pag binasa mo, ramdamin mo o namnamin mo yung sinasabi ng binabasa mo. Diba, hindi yung nagbasa ka lang, shallow lang, mababaw lang mga kapatid. Amen. Dapat yung sabi nga ni Pastor Earl, scratch the surface. Yan, kaya tinawag na scratch the surface dahil hindi lang yung nandoon sa labas o sa mababaw lang, kundi yung malalim na ibig sabihin nun. Ibang palakpakan natin ang Panginoon. Number 2 mga kapatid, strong Christians build their faith. Yan, yung matatag o yung malakas na Kristiyano, hindi pinababayaan yung pananampalataya. Amen. Dahil ang pananampalataya, hindi ito iniiwan. Hindi ito tinutulog-tulog lang o hindi ito sinasantabi lang. Sa halip, yung pananampalataya, ipinaglalaban ito mga kapatid. Amen. Yung pananampalataya, tinatrabaho ito. Pinapalago itong mga kapatid. Dahil ang sabi nga ng Biblia, add to your faith, virtue. Amen. Amen. Dahil hindi lahat ng bagay iasa natin sa Diyos, ng Lord. Palaguin mo yung pananampalataya ko, pero hindi tayo gumagawa mga kapatid. Amen. Walang mangyayari doon. Hindi na ay sikat ng kasabihan, pero sasabihin ko ulit, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. O, di ba? Lagi nating naririnig, pero nagagawa ba natin mga kapatid? Amen. Dahil nasa Diyos, nanggaling ang karunungan, at sa atin po yung application nun mga kapatid. Hindi bang palagpakan natin muli ang Panginoon? David encouraged and strengthened himself in the Lord his God. Dahil dumating din po sa point ng buhay ni David na halos wala na siyang kakampi. So, may experience kayo ng ganyan na halos wala na kayong kakampi. Pero sa nabasa ko mga kapatid, parang lonely na siya. Loneliness is the price sa growth mga kapatid. Sa improvement. Kaya kapag ka naranasan mo sa buhay mo na parang lonely ka, oy, pasalamat ka sa Diyos mga kapatid. Dahil yung mga tao na sa Biblia, kagaya ni David, naranasan niyang maging parang lonely. Si Moses, naging lonely siya mga kapatid. Ang lonely hindi ibig sabihin na mag-iimog-imog ka dyan, self-pity, hindi ko mga kapatid. Sa halip, hasain mo yung sarili mo. Solitude. Amen. Di ba na yan, pinapa-research yung Christus sa St. Bullets. Alam mo ba yung salitang solitude? Na hindi, sabi ko, yan ang alam mo. Okay, assignment niya si Jesus hanggang ngayon. Ayaw ko sabihin sa kanya mga kapatid, matuloy siyang mag-research din. Palakpakan natin ang Panginoon mga Praise kapatid. God. Praise the Lord. Marami isang assignment. Praise the Lord. Hallelujah. Encourage himself. Dahil dati sa buhay mo mga kapatid na wala ka nang kakampi. Amen. Dahil si David, wala na siyang choice kundi encourage mo na lang yung sarili mo sa Panginoon. Dahil lahat ng tao, inuupasala siya, nagmurmur na sa kanya mga kapatid. Alam niyo yung parang nanabang na yung tao sa kanya. May naging against na lahat sa kanya. Experience yun. Yung parang wala kang gagampi. So sa masakit pa, habang kumakain ka, umiiyak. Ano yung pinakamasakit na naalala ko yung kwento ni Brother Isaac Martinez. Sabi niya, na-experience na namin yung habang kumakain siya, pero gumagano'n. Mga bata ka, experience yun. Awa-awa sa sarili. Praise the Lord. So wala ka nang gagawin, kundi encourage mo yung sarili mo sa Panginoon. Amen. Even walang ibang tutulong sa iyo kundi yung sarili mo mga kapatid. Diba? Nobody can help you but yourself mga kapatid. Tulungan mo yung sarili mo. Maging malakas ka, maging matatag, maging kumbaga build, na-improve. Tulungan mo yung sarili mo mga kapatid. Eh sabi nga, hindi mo kailangan ng mahaba pang panahon. Kailangan mo ng focus, mga kapatid. And kahit marami kang panahon, kung ang dami namang distraction, mga kapatid, hindi ka rin lalago. Ang kailangan natin, kahit maikling panahon lang, basta focus tayo, mga kapatid, sa Panginoon.
Amen. Kaya ang mata natin dapat naka-fix lagi kay Jesus. Dahil Amen. kapag ka subukan mong tumingin ng marami, at i-distract ang mga kapatid. Yung look too much, yung salitang too much, kapag ka tumingin ka ng sobra, i-distract ka mga kapatid. Amen. God has given you the tools you need to develop a strong faith. Nagbigay ang Diyos ng tool, ng mga gamit. Sabi na dito yung Bible mga kapatid, tool natin to. Para lumago tayo mga kapatid sa pananampalataya. Amen. Ito yung pagkain ng ating kaluluwa. Amen. Sabi nga ni Rick Warren, the knowledge of the Bible is greater than the highest college course. Sabi ni Rick Warren, anuin mo yung natin mo yung lahat ng karunungan sa sanglibutang ito. Pero kung wala kang knowledge ng Bible, mga kapatid, useless. Sabi ni Rick Warren. Amen. Praise God. Amen. The kind of faith that moves mountains, shuts the mouths of lions, quenches the flames of fire, turn weakness to strength. Yan yung mga attitude o yung habit ng strong Christian. Amen. Na hindi mo titingnan yung mga pagsubok bilang mahirap sa'yo. Amen. Amen. Alam niyo yung matured na Christian, kapag may mga pagsubok, opportunity yan. Tinitingnan nila as an opportunity, mga kapatid, to grow. Amen. Dahil ano lang yan eh, setting of mind, mind setting lang po yan, mga kapatid. At sabi nga, nabasa ko rin, powerful itong mind natin. Kung anong iniisip natin, narinig lang natin, at nung simula ka nang mag-overthink, yan sa mga overthinker dyan, mahusay sa overthinker, kumbaga, gumagawa agad ng conclusion. Amen. Pero sabi nga nila, sa nabasa ko, yung mga overthinker, kadalasan, matatalino yan. Kumbaga, matalino ka siguro. Amen. So, di ba? Instead na tingnan mo yung problema as mahirap sa'yo, tingnan mo yun mga kapatid bilang opportunity na lumago ka. Amen. Dahil sa nabanggit ko nakaraan, pinapadalan tayo ng pagsubok ng Panginoon. Naalala nyo yung pinakain ng Diyos yung maraming tao. Pagkatapos niyang mapakain, busog na, yung karamihan pinauwi niya. Samantalang yung kanyang mga alagad, ipinadala niya doon sa pinanayad niya mga kapatid kahit may bagyo. See? Kasi nga bakit yung mga karamihan na yun, hindi sila worth sa storm. Dahil saan yung lugar ng mga talunan? Uwi, di ba kayo? Sabi nga ng, sabi ng isang kick-uppers, uwi. Di ba? Kumbaga, kay Gideon din. Di ba yung sabi ng Panginoon, Gideon, yung mga takot, pauwiin mo yan. Kaya ang lugar ng mga takot, uwi talaga mga kapatid. Pero yung mga matitibay na Kristiyano, amen, ipapadala ng Diyos yan, ipapaharap ng Diyos sa mga pagsubok. Hindi ibig sabihin para sirain ka. That is a vote of confidence. Amen. Sabi ng Panginoon, alam ko matibay. Sabi nga, pinagmalaki niya si Diyos. Sabi ng Panginoon, Tani. Sabi nga sa Tani. Hindi na lang ito. Mag-alam dito Tani. Diba, Tan. O sabi niya, hindi sila mag-friend, diba? Nas lang. O sabi niya, Nas. O Nas. O sabi ko pa kapatid, sabi niya, kita mo si John, pinagmalaki ng Panginoon, piniflex ng Panginoon. Ipinagmamayabang ng Panginoon. Kaya kayo ipagmayabang ng Panginoon, mga kapatid. Kumakain ng Panginoon tayo. Huwag mo na, pagyalaman niya. Amen. Praise God. Praise the Lord. Diba, yung kaya tayo ipagmalaki ng Panginoon, mga kapatid, na ito, kahit na may pagsubok, matibay ito, malakas to. Dahil meron kang mga habit na ginagawa mo araw-araw. Kapag magawa mo itong mga habit na ito araw-araw, mga kapatid, malakas kang Christian. Di ba palakpakan natin ang Panginoon? Praise the Lord. So, number 2 lang mas po tayo. So, number 3 mga kapatid. Uy, nabanggit ko na. Strong Christians build their faith. Strong Okay, number 3 mga kapatid. Build. Strong Christians speak the word. Yung malakas na Kristiyano,
email, nagsasalita yan ng salita. Anong salita ito? Kasi maraming uri ng salita, man. Di ba? Salita ng katotohanan. Salita ng